Isang magandang umaga sa inyong lahat from Finland, mga ka-Gigi! Magandang umaga! Morning! Yan, so for today's video, mga ka-Gigi, pupunta kami, meron kaming appointment sa daycare ni Ziki. Yan, so papunta tayo dun ngayon. Hello! Yan, so meron kami appointment sa teacher ni Ziki kasi pag-uusapan namin yung bakasyon namin. Yan, sa Pilipinas. May mga tanong ata siya. Tapos meron kaming mga dapat pag-usapan. Yan, tungkol kay Ziki. Kaya pupunta kami dun ngayon. Kamusta kayong lahat, mga ka-Gigi? Sana okay kayong lahat dyan. Kami dito, ito, winter na. Winter is back. Bale, wala nang snow ngayon, natunaw na kasi nag-uulan nung isang araw. Yan. Magtatapon muna pala si King ng basura. Yan. So makikita nyo, wala nang snow. Ganyan na itsura dito. Parang ghost town. Kasi tingnan nyo yung mga puno, wala nang mga dahon. Ganyan. Sinong present sa inyong lahat, mga ka-Gigi? Comment in the comment section. Yan, nababasa namin lahat ng comments nyo. Maraming salamat sa pagmamahal at suporta nyo sa aming family, Azel, King, and Ziki. We love you all, mga ka-Gigi. Tapos, kahapon pala, it's Father's Day. Dito sa Finland, iba ang Father's Day, iba ang date. So, kahapon yon yung Father's Day dito. Nag-celebrate kami sa bahay lang. Hindi naman kami lumabas. Mas gusto na lang namin sa bahay, nagpahinga kami. Simple lang, mga ka-Gigi. Kasi hindi na rin kami masyado naglalabas dahil alam nyo na nagtitipid kami dahil pauwi nga kami ng Pilipinas. Yan. So ngayon maglalakad na tayo papunta dun sa daycare ni Ziki. So kaming dalawa ni Keng yung a-attend dun sa meeting para dun sa kasama yung teacher ni Ziki, mga ka-Gigi. Tapos iwanan lang namin si Ziki doon sandali. Tapos after ng meeting, kukuhain na rin namin siya. Bus tayo. Ha? Yan, magbabas na lang pala kami kasi paglakad, mga ka-Gigi, siguro mga 15 to 20 minutes walk. Medyo malayo. Kaya kung may bus na lang kami. Yan na ang ating view dito. Merong bus? Meron. Saan? Yun, 736. Ano oras? 29. 5 minutes. Hala. Okay lang nun, no? Medyo konti malate. Ha? Okay lang. Medyo konti malate. No? Message ko na lang. Kasi ginalakarin natin yan. Late din tayo. Oo. Ito, mga ka-Gigi, oh. Tingnan nyo. Meron ditong parang ilog. May mga swan. Ayun, oh. May mga swan. Kuhaan ko nga sa phone ko para makita nyo. Kasi itong GoPro, hindi ko alam kung paano i-zoom. Pero ito. Ayun, mga ka-Gigi, yung swan. Cute. No, i-zoom. Pero ito. Ayan, mga ka-Gigi, yung swan. Cute. Si Kuya sa camera. Ay, nalabas pala yun. So, pag sa daycare ni Ziki, mga ka-Gigi, 2 stops lang, nandun na kami. Kaya, mas okay kasi mas mabilis. Medyo late na kami sa meeting, pero nag-chat na ako. Nag-message na ako sa kanila na sabi ko malilate kami 10 minutes. Kasi baka akalain nila hindi kami
yan yung pipindutin mo pag may stroller ka. Pero pag hindi, yung normal stop lang. Ibig sabihin ng tao lang bababa. Titos! Yay! Ayun mga ka-Gigi. Nakita nyo, bumababa yung pinaka, Hydraulics. Oo, hydraulics. Ricky! May kukunin po tayo gamit ni Siggy, wala. Meron. Ano? Diyan. Ito na kami mga ka-Gigi. Tapos na yung meeting namin. May iniintay lang kami. Si Ziki nasa labas naglalaro. Andun sa labas. So yan mga ka-Gigi. Nandito kami sa bus ngayon. Kakatapos lang ng appointment namin. Yan. Sa teacher ni Ziki. Yun. So okay naman yung naging meeting namin. So ngayon, pupunta tayo sa may Dixie. Magla-lunch muna kami. Mag-lunch tayo mga ka-Gigi doon. Tignan natin kung saan tayo kakain kasi gutom na rin kami. Ayun. So, pinag-usapan lang namin doon is yung bakasyon namin. Yan. Kung kailan kami mawawala, kailan kami babalik, ganun. Kasi kailangan nila malaman yan mga ka-Gigi. Kaya, yun. Dito na kami sa bus ngayon. Patami yung dito sa malayo. Ayun yun, doon tayo pupunta sa Dixie. Yan. Nag-bus na lang kami kasi lamig. Sobra. Ito yung mga pagkain mga ka-Gigi. Dito sa buffet. Ganito yung plate nila. Sa taas. May sushi din. Meron silang buchi mga ka-Gigi. Buchi, churros. Meron rin silang pansit. Fried rice. Beef. Dito kami ngayon sa Hatin. Yung tawag. Dito sa Dixie kami kumain. May adobo siya. Kaya parang adobo. Adobo. Maraming sushi, may salad din mga ka-Gigi. Ang pansit. Kinuha mo akong soup, babe. Kaya tayo yung favorite mo gusto. Ziki, kumakain. Dito kami nakaupo mga ka-Gigi yan. Tapat niya normal. A few moments later. Papagupit si Ziki. Good job, Ki. Good boy. Nakikiliti.
Very good, baby. Eva. Nakikiliti. Very good, baby. Eva. Ganyan na lang. Oop! Oop! So mga ka-Gigi, ngayon nandito kami sa S-Market. Mamimili tayo ng mga kailangan bago kami umuwi. Yan. So kakatapos lang pagupitan namin si Ziki. Ang galing ni Ziki mga ka-Gigi kasi big boy na siya. Alam niya na kung paano umupo siya. Hindi siya umiyak. Nung huli lang medyo na ano na siya, na pikon na. Kasi naiinip na siya. Pero sobrang cute niya mga ka-Gigi. Kaya bagong gupit si Ziki. Yan. Pinagupitan namin kasi ang haba na nung buhok niya. Kasi ito, namimili kami ngayon. Tinitingin kami kung ano yung mga pwedeng ulamin. Ang hirap. Kung ano ang... Kung paano mag-isip o ano yung mga uulamin sa araw-araw. Struggle is real, mga ka-Gigi. Hindi ko na rin alam kung ano yung dapat ulamin. Ano? Giniling. Pwede. Giniling naman. Giniling naman. May saging, bawang sibuyas. Ano pa? Bigas meron pa? Wala na. So, kailangan natin ng bigas. And mga ka-Gigi, meron din dito sushi bar. It's a demo. Nagbebenta sila ng mga ano, sushi platter, ganon. Meron na rin dito mga Santa hat, mga pang Christmas na decor. Bigas. See? Nandito yung bigas mga ka-Gigi. Yung kinakain namin bigas is jasmine rice. Bago na, bibo. Tingnan mo. Boiling bag. Yan. Ito. Jasmine rice. So yun mga ka-Gigi, naglalakad na kami pa uwi ng bahay. So umulan ngayon. Maulan ngayon. Ayan, kita nyo ba sana yung ano? May sana yung kalsada. Rainy day today. Dun sa mga nakapanood ng previous vlog, yan, nabanggit ko doon na yun nga, na merong ginawa silang hindi maganda kay Keng doon sa Roslund. Papangunahan ko na kayo, wag nyo na silang i-message or wag na kayo mag-send ng email sa kanila kasi hindi ko naman sila gustong mabash or something. Gusto ko lang rin malaman nyo, syempre karapatan nyo kasi kasama kayo sa araw-araw namin na buhay. Alam nyo na doon nag-work si Keng, doon din ako nag-work. So, parang naging parte yun ng buhay namin and buhay nyo rin kasi pinapanood nyo nga kami, di ba mga ka-Gigi? So, wala naman akong intensyon na mabash sila kasi alam ko pag nalaman nyo yung totoong dahilan kung bakit, anong ginawa nila kay Keng, syempre baka magalit rin kayo. Pero, squirrel oh. Meron nga din lang. May squirrel mga ka-Gigi. Ayun. Ang bilis. Ayun o. Sa puno. Ayun o. Sa puno. Ayun o. Bakit? Ang cute. Ayun. So, yun nga yung sinasabi ko na
wag nyo na sila i-bash, wag na kayo, basta kalimutan na lang natin lahat. Pero ang masasabi ko lang is lalaban kami. Yan, ipaglalaban namin yung karapatan namin, lalo na karapatan ni King. Kasi dito sa Finland, meron namang sa pagkakaalam ko, may equality naman dito, kumbaga pantay-pantay lang yung tingin nila. Kung finish ka man o hindi ka man finish, may karapatan ka. So, ipaglalaban namin yung tama, mga ka-Gigi, yung alam naming tama. At syempre, ipaglalaban namin yung karapatan ni King kasi siya yung pinaka na dehado dito. So, hindi ko alam kung pwede naming i-detalye kung ano yung nangyari. Pero, hindi ko alam, mga ka-Gigi. Soon, malalaman nyo rin, lalabas rin ang totoo. Pero ngayon, hindi pa muna. Basta, yun. Hello mga ka-Gigi! Hello! Yan. So, papakita ko sa inyo yung nabili ko sa, order ko to sa Temu. Yan. So, ito siya mga ka-Gigi kasi gusto ko sa flight namin. Gusto ko sana to dalhin kasi massage na, ano siya, parang neck pillow tapos may massage din siya. Para siyang merong machine sa loob tapos pipindutin mo lang dito sa gilid. Tapos parang imamassage niya na yung ano mo, neck mo, yung dito sa pinakalikod, sa batok. Hindi ko lang sure kung pwede ito sa airplane. Hindi ko alam, yan mga ka-Gigi, ganyan siya. Yan, so parang minamassage niya yung pinakalikod mo. So hindi ko lang sure. Hindi ko sure kung pwede ito sa airline. So, comment in the comment section kung sino na sa inyo yung nakapag-experience or baka meron sa inyo na alam kung pwede ito sa airline. Pero kasi usually, di ba, yung mga pillow, yung mga neck pillow, wala siyang parang massage or wala siyang parang ano sa loob, parang machine. Hindi ko lang alam kung pwede ito. Kaya, naghahanap rin kami ng parang talagang yung pillow lang para comfortable kami sa loob ng aeroplano. Syempre, medyo matagal-tagal ang aming biyahe. Yan, sobrang tagal ng, sobrang layo ng Finland sa Pinas. Kaya talagang long flight talaga. Syempre, meron yung layover. Walang direct flight ng Finland to Pinas, mga ka-Gigi. Kaya, parati siyang merong layover. Depende kung ano yung sasakyan mong airlines. Kung Qatar Airways, syempre sa Qatar, Doha, Qatar, kapag ka sa Qatar Airways yung airplane mo. Tapos kapag Japan Airlines sa Japan, depende mga ka-Gigi sa airlines. Ang inaalala ko rin nga, kung napanood niyo yung previous vlog, si Ziki, syempre, maiinip to dahil ganun kami. First time niya na ganun katagal sa aeroplano. Sobrang inipin pa naman ito ni Ziki. Kaya ngayon, pinaproblema ko kung paano. Pero, syempre, pag sa long flight, meron naman sila nung mga parang screen or parang entertainment na parang TV sa airplane. Siguro sana maaliw dun si Ziki. Pero ayun yung iniisip ko mga ka-Gigi. Pero nag-order na rin ako sa online, sa Temu tsaka sa Shein ng mga toys, bagong toys. Mga small toys lang mga ka-Gigi. Mga mumurahin lang na parang bago lang sa mata niya pero hindi ko pa pinapakita sa kanya. So, nakuha ko lang yung yung hacks na yon pag nanonood ako ng mga videos kung paano aluin yung mga toddlers kapag merong long flight or pag may trip, ganon. So, ginawa ko is bumili ako ng mga small toys na hindi niya pa nakikita. So, hindi ko pinakita sa kanya. Tapos sa airplane, doon ko lang ipapakita sa kanya para bago sa paningin niya. Pag nagdala kami ng luma niyang toys, hindi niya, sawa na siya mga ka-Gigi, diba? So, parang, hindi niya lalaroin or madali siya magsawa. Kaya dapat new toys para maaliw siya. Ganyan pala yung pinagawa namin kay Ziki, oh. Yan, oh. Parang meron siyang, pinaguhitan namin ganun. Parang mga style ngayon. Kaya lang, syempre, hindi pwede pang hanggang dito kasi, pa to. Kasi bata pa, pero yan, pinalagyan namin style ni King. Si King nakaisip niya. Tapos parang, tinan niyo, sobrang iksi ng gupit niya. Pero sobrang cute niya kasi bumilog yung mukha niya mga ka-Gigi. Bagay talaga kay Ziki yung ganitong buhok. Yan, yung ganitong buhok na talagang yung maiksi. Kasi mabilis sumaba. Tapos, alam niyo mga ka-Gigi, yung buhok ni Ziki, hindi siya black. Color siya, brown. Lalo na kapag naarawan, brown talaga yung buhok niya. Kaya nakakatuwa. So, yun mga ka-Gigi, comment in the comment section kung
meron na sa inyong, kung alam nyo kung pwede itong, kung pwede itong neck pillow, neck massage pillow na to. Kasi hindi ko rin sure. Kasi mamaya, hindi pala pwede. Tapos, di ba, biglang masayang. Iiwan ko lang sa airport, ganun. So, mga ka-Gigi, nag-order din pala ako. Nag-suot ni Ziggy. Alam niyo yung suot niya? Yung suot ni Ziggy is, t-shirt ko. Kasya sa kanya. Alam niyo ba, nag-order din ako ng ito. Siyempre, kailangan namin to sa Pinas. Ito pang stroller ni Ziggy. Nalalagay siya na ganyan sa stroller. Kasi, sobrang init sa atin. So, si Ziggy, dito, kahit winter, pawis na pawis siya. Baka sobra siyang mainitan. Kaya, bumili kami nito, pang stroller niya. Yan. Nalalagay siya, ganyan, natitiklop siya. Kumbaga, parang pwede mo siyang ipulupot ito, dun sa pinaka, nung stroller. Lagayan ng stroller. Yan. So, syempre, bumili rin ako na para sa amin. Yan, ng para sa amin ni Keng. So, maganda to mga ka-Gigi kasi ang lakas niya. Yan, mga ka-Gigi. Malakas siya. Malakas yung hangin niya. Yan. Kahit maliit siya, malakas siya mga ka-Gigi. Kaya, maganda. Ganyan. So, bumili ako nito. So, dalawa muna in-order ko. Kasi baka sa Pilipinas, marami naman kami mabiling ganito. Kaya, yun. Kaya, ito muna in-order ko. Kasi alam niyo naman dyan sa Pinas, diba, marami naman mga ganito sa mga Divisoria or sa mga, sa mga Divisoria, Baclaran, ganon. So, excited na kami umuwi. Mga ka-Gigi yan. Hindi ko lang alam kasi ito kapag, syempre, mainit sa Pilipinas. So, hindi ko, sabi ni Ken, yung buga is mainit rin. So, yun yung inaalala ko. So, baliwala rin itong mini fan kung ganun pala mangyayari. Pero, nag-worry din kami kasi syempre, mga ka-Gigi, napapanood namin yung balita. Maraming bagyo ngayon sa atin. So, sana pag umuwi kami, hindi kami maabutan ng bagyo. Syempre, gusto naman namin ma-enjoy yung bakasyon. Kasi puro na lang nakikita namin baha, gano'n, nasalanta ng bagyo. So, sana wag naman, mga ka-Gigi. Sana pag-pray nyo rin kami. Syempre, gusto rin namin na masulit yung bakasyon namin. Sana wag munang bumagyo. Tapos ito, mga ka-Gigi, yan, luto lang kami ng oven chicken. Yan, in-oven lang to. Pero hindi pa yan luto. Ayan. Lalagay lang siya sa oven. Tapos mamaya na yan. Ready na siya. Tapos ilabasan ni King yung Christmas tree namin. Hindi, joke lang mga ka-Gigi. Hindi ito yung Christmas tree namin. Pero, may maliit kaming Christmas tree. Yan. Yung Christmas tree namin malaki, hindi pa namin nilalabas. Ayan muna. Yan. Maliit lang siya. Ang cute. So, mga ka-Gigi, kain tayo. Yan. Ulam namin for today is roasted chicken. Mukbang. Kabang yan. Mukbang yan. So, si Ziki nauna na siya kumain kanina, mga ka-Gigi. Kaya, kami naman ang kakain. Doon sa mga nagpa-reserve pala ng smoked beef brisket, thank you so much sa inyong lahat. Sa ating meet and greet. Again, yung meet and greet natin talagang sadyang MEAT. Wala na sana mag-comment ng mali yung spelling ko kasi sadyang meat yon dahil sa smoked beef brisket. Yan. So, thank you sa mga nagpa-reserve. Ang daming nagpa-reserve. Ang daming nag-message. Gustong-gusto nila malaman kung saan na yung location or venue ng meet and greet natin. Pero syempre, hindi pa namin masabi kasi inaayos pa namin, mga ka-Gigi. Syempre, kailangan muna namin makita ni Ken kung paano yung magiging takbo nung pinaka iniisip namin business dyan sa Pinas. So, pero soon, makikita-kita na rin tayo, mga ka-Gigi, kaya sobrang excited kami sa pag-uwi
Sabihin mo, baka tayo nakahudi sa loob ng bahay. Kung makikita niyo mga ka-Gigi, baka magtaka kayo kung bakit kami naka-hoodie sa loob ng bahay. Kasi sobrang lamig. Ang lamig dito sa bahay namin. Actually, yung paglipat namin dito, inireklamo na agad namin to kasi sobrang lamig dito. Lalo na ngayon winter, so ang lamig ulit. Kaya kahit nasa loob kami ng bahay, naka-hoodie kami, naka-jacket kami. Ang hirap mga ka-Gigi kasi ang dami rin patong ng damit. Tapos kahit sa kwarto, ang lamig, kailangan namin na makapal na kumot. Makapal na ulit yung kumot namin ngayon. Ilang beses ko na to ni-report dun sa pinaka company. Sabi ko na sobrang lamig sa bahay namin. Ilang beses na rin nila chinek mga ka-Gigi, pero wala, hindi nila makita kung anong dahilan kung bakit ang lamig nitong bahay namin. Kaya kami naka-hoodie. Baka may nagmumulto ah. Hindi kaya. Baka may nagmumulto daw. Waliw. Mga ka-Gigi dito, pag wala kami maisip na lutuin, kasi sabi ko sa inyo, di ba ang hirap mag-isip ng talaga ng sobra ng uulamin. Dito sa Finland, buti na lang meron silang mga ganito. Yung i-oven mo na lang, nakamarinate na siya. Yung pinaka-chicken niya. Chicken wings to. Itong kinakain namin. Chicken wings. Tapos sangag. Sinangag. Gusto daw niya kayong itlog na maalat. Pakita mo sa kanila yung dito. Salted egg. Ganito mga ka-Gigi. Yung salted egg dito or itlog na maalat, nakaganito siya, oh. Naka-vacuum. Naka-vacuum. Ganyan. Sa Asian store, yan nabibili. Kung itlog na maalat, meron siya dito. Pero ito, hindi ko masyado to gusto kasi nalalansahan ako mga ka-Gigi. Hindi ko gusto. Pero si Ate Marites, yung ka-work ko sa Clarion, gumawa siya ng itlog na maalat niya, version niya. Tapos binigyan niya ako. Sobrang sarap. Yun yung talagang nagustuhan ko kasi hindi malansa. Ito medyo hindi ko gusto mga ka-Gigi. Si Keng lang kumakain yun. Yan. Pero soon makakatikim na kami ng legit na itlog na maalat pag uwi namin. So kay mga daing na bangus, tinapa, tulo, danggit, sarap. So may mga nagtatanong, ano yung unang-una namin kakainin pagdating ng Pinas? So hulaan nyo mga ka-Gigi. Comment in the comment section kung ano yung hula nyo unang-una namin kakainin pagdating ng Pinas. Tignan ko kung sino sa inyo ang makakahula. Ang makahula mga ka-Gigi. Ang unang makahula syempre makikita mo naman yung time doon sa comment. Pag nakita ko na meron agad na nakahula, check ko kung sino yung unang-unang nakahula. Tapos may prize na chocolate. Papadalan ko kayo ng chocolate, mga ka-Gigi. Sa makakahula lang unang makakahula. O sige, ganito. Sa tatlong unang makakahula, papadala namin ng chocolate. So, mag-comment na kayo mga ka-Gigi. Hulaan nyo kung ano yung unang-una namin kakainin pagdating ng Pilipinas. Sobrang dali lang. Hindi ko lang alam kung hindi nyo nasa isip nyo. Pero, iintay namin yung comment nyo.